Naku mga ka-good news, ganito na ba ang politika sa atin? Kahit mga tsismis lamang ay pinapatulan na ng Senado ngayon. Kaya ito tuloy, Maricel Soriano alias Inday Buti ay napasalang sa hearing sa Senado. Nginig ang tuhod. Ating pakinggan ang report ni Cheryl Cusim sa Frontline. Wala akong alam. Yan ang iginiit ng aktres na si Maricel Soriano kaugnay ng PIDEA leaks o yung kumalat na dokumento tungkol sa umano'y pagkakasangkot niya at ni Pangulong Bongbong Marcos sa droga noong 2012. Inamin din ng aktres na siya nga ang may-ari ng condo unit na isa sa ilalim sana noon sa drug surveillance. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa unang pagkakataon, humarap si Diamond Star Maricel Soriano sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nakasulat ang pangalan niya sa nag-leak na dokumento umano ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na nag-uugnay kina Soriano at Pangulong Bongbong Marcos na nagdodroga umano sa isang condo unit sa Makati City ayon sa isang informant. Kawawa naman, kahit ano bang sasabihin ng mga informant ay maniniwala ng Senado. Meron naman kasing informant na anti-Marcos, meron ding pro-Marcos. Kaya dapat titingnan muna kung ang informant na yan ay anti-Marcos ba o pro-Marcos para mabigyan ng pag-analyze at pagbalanse kung ang mga sinasabi niya ay puro against sa Marcos or pabor. Kasi pwedeng bias lang ito. Pwedeng mga pakawala lang ito ng mga kalaban ng gobyerno ni Marcos para sa isang sinasabing destabilisasyon. Kailangan, ayon sa aking narinig, ay kailangan daw patalsikin talaga si BBM para makapasok ang bagong gobyerno dahil nga ay nagkagulo-gulo na. Dahil merong mahuhuli, merong huhulihin ng International Court, ganyan. Kaya dapat ay mawala si Bongbong Marcos para wala nang makapasok pa na ICC. Yun lang ang narinig ko, hindi ako nagsabi niyan ha. Pero dito, Inday Buti ay kawawa to. Sabi nga ni Maharlika na wag niyong isama yang si Maricel Soriano kasi walang alam yan. At hindi yan kasama sa mga tinuturo ni Maharlika na mga kontra niya. Si Maricel Soriano ay lang daw yan, parang biktima lang din, may pinagdaanan, kaya wag nang galawin yan. Pero ayan akala ko ba hindi na matuloy itong hearing na to, tuloy pa rin. Atin nga panoorin si Maricel Soriano kung paano siya sasagot sa mga tanong ni Bato. Nasagawa sana ng drug surveillance operations noong 2012. Sa simula ng pagdinig kanina, aminadong kinakabahan ang aktres. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Pero tiniyak naman ng chairman ng committee na si Senator Ronald Bato de la Rosa na magiging komportable si Soriano. Dito na nagsimula ang kanyang pagtatanong at diretsahan namang itong sinagot ng aktres. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ng mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Inamin din ni Soriano na siya nga ang may-ari ng condo unit na binalak i-monitor ng PIDEA noong March 2012. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng unit? Kaya pala nadawit itong si Maricel Soriano kasi yung bininta niya na kundo sa Rockwell subdivision ay may bumili, at ang bumili noon ay mga drug personalities na inaaligid-aligiran ng PIDEA na balak daw pasukin yung kondo. Pero yun naman ay sa panahon na yun nabenta na ni Maricel Soriano, kaya pala nadawit ang pangalan dito ni Soriano sa mga PIDEA.
At hindi lang yan, sabi nga ni Maharlika ay ano daw, girlfriend daw ito ng kapatid ni Lisa. Itong si Maricel Soriano, kaya nadawit siya dito, pero overall ay hindi siya tinuturo ni Maharlika. Yung mamang kalbo, yung kalbo na grabe yung ano, madaldal, kahit sinong pangalan ay dinadawit, kaya nadawit si Maricel Soriano. Rizal Tower Building located at Trackwell, Barangay Poblacion, Makati City. Sa'yo yun. Yung Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Parehong 2012, binenta ni Soriano ang naturang unit at ang PDEA document ng planong surveillance. Ang hindi malinaw ay kung anong buwang ibinenta ng aktres ang condo unit. Blurred ang iba pang laman ng document at kung sa kanya pa ba ito nakapangalan nung inilabas ang pre-operation report ng PDEA noong March 2012. Handa naman daw ipakita ni Soriano ang deed of sale ng nasabing condo unit. Kasabay niyan, inungkat din ni De La Rosa ang 2011 pang kontrobersya tungkol sa umano'y pagkukokin ng aktres at pangmamaltrato raw sa kanyang mga dating kasambahay. totoo na binugbog po sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Higit dekada ng isyu yan at matagal nang nagkaaregluhan sila Soriano. Yung issue tungkol sa binugbog, dalawa pala yun eh. Kung titingnan natin, malakas yung mga katulong kasi sanayan sa trabaho. Tama si Maricel, paano nga niya bugbugin dalawa, di ba? Hindi si Maricel ang bugbugin ng dalawa. Wala namang katulong na ano na galing kasi probinsya yung katulong, kaya malakas yan. At ito, artista, balat sibuyas lang yan. Si Maricel Soriano, hindi na kayang bugbugin yung dalawang katulong. Yun ang practical answer na sa tingin ko ay na-frame up din, pinagpirahan si Maricel Soriano. Pero siguro talagang ano to si Maricel, masama ang ugali, kaya tinarget siya ng kanyang dalawang katulong para mapagpirahan, kaya nagbayad tuloy siya at nagkaroon naman ng ano, yung magandang usapan na between sa kanyang katulong at sa kanya, at ayos na yung kanilang kaso. At dito nadamay pa rin yung mga katulong, kaya kahit saan-saan na lang pumupunta itong issue ng Senado. Alam niyo mga ka-good news, sayang ang binabayad ng taong bayan natin. Ako, nagtatrabaho ako, malaki ang tax ko sa gobyerno. Sayang, ginagawang ano lang, chismisan yung Senado. Ang dapat kasi gumagawa sila ng mga batas na maganda na para sa taong bayan. Hindi yung meron lang ipapadala na papel, leak daw, leak. Imbestiga ka agad, sayang panahon. Kasi bawat session may budget yan, pera-pera yan. Kaya sayang yung mga pera na susunog lang sa hangin. Dahil sa alam natin itong mga ano na to, walang patutunguhan yan. Mawawas out din yan, mawawala din yan ng mga issue. Parang ningas kugon lang yan, ingay ng ingay ngayon, at pagdating ng ilang buwan na mawawala yan, meron na namang ibang issue. Kaya parang ano, intablado, parang maritisan session na ito. Dapat kasi pag-usapan yan, magandang mga ideya, magandang mga batas, hindi yung mga ganyan na kahit sismusa lang ang magsasabi na ano ka, pulburon ka, ay maniniwala ka agad lahat. Ako hindi ako pabor sa mga, hindi ako makamarkos, hindi nga ako bumubuto, pero ayoko ng ganitong klase na sa Senado ay ganyan lang palagi. Palagi lang chismisan ang issue. Wala na bang magandang pag-usapan para sa halimbawa WPS, kung anong magandang gawin? Krisis sa bigas, anong dapat gawin? Mahal gasolina, anong dapat gawin? Ganyan dapat ng pag-usapan. Agrikultura, paano ma-develop? Paano tulungan ang magsasaka? Mga makinarya sa magsasaka. Ganyan dapat ang binibigyan ng budget, hindi yung ay nako,
Talagang kultura ng Pinoy, chismis. At bukod sa aktres, imbitado rin sa pagdinig ng Senado si dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Pero lahat hindi na. siya sumipot dahil may conflict daw sa kanyang schedule. Si Ochoa ang itinuturong nagpatigil daw sa pinlanong surveillance operations ng PIDEA noong 2012 laban kina Soriano at PBBM. Ang present kanina sa pagdinig ay ang pinatalsik na PIDEA agent na si Jonathan Morales. Siya ang sinasabing pumirma sa naturang dokumento ng PIDEA. Pero nang tanungin kung sino ang kanyang informant, Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak mo sa wala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, Grabe, hindi maalaala ni Kalbo. Informant niya, hindi niya makilala. Ay nako, meron nagagad butas yan. Mr. Clean. Ayan, Jonathan Morales pala yan. Dating PDEA agent. Magkano kayang binaya dito? Kung gusto mong manahimik, huwag ka nang sumalang dyan sa sa Senado dahil gigisahin ka talaga dyan. Dinay ka agad, hindi niya kilala. Okay, balikan natin si Bato. Nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. mismong ang PIDEA itinanggi na may ganitong dokumento. Wala raw tinurn over na ganyan si Morales. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay dapat hahawakan mong mabuti yun. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Pero si Senador De La Rosa, kumbinsidong authentic ang dokumento, kaya magsasagawa raw ulit ng pagdinig sa May 13. Nagbabalita mula sa Frontline, Ay, Camila nako. Monte, News 5. Sayang, muling pagdinig na naman. Sayang ang pera ng taong bayan dyan. Mga chismis-chismis lang yan. Walang mangyayari. At the end, wala yan. Wash out yan. At walang mapatalsik. Kaya sayang. Sayang ang pera ng bayan dito. Okay, so ako magpaalam na, mga ka-good news. Maraming salamat sa panonood. God bless us all.